sa akin. Baka yung fingerprint mo. Yung kidney mo, next step. Magta-transpose tayo. Check sound. Amen. Mga kapatid, tayo po'y magpapasimula na. Praise God. Sino masaya? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Awit tayo masiglang awitin, revival in my soul. Palakpak natin ang ating mga kamay.
dulo sa pagtanggap sa kanyang banal na presensya. Anoint me with fresh oil. Anoint me with fresh oil, Lord. Spirit of God, anoint me with fresh oil, Lord. Spirit of God, teach me all thy purpose. Do you understand all you ways? Teach me all thy purpose. Do you understand all you ways? I want to get closer, Lord, so much closer, Lord, to you. I want to get closer, Lord, so much closer, Lord, to you. Anoint me with fresh oil, Lord. Spirit of God, anoint me with fresh oil, Lord. Spirit of God, teach me all thy purpose. You understand all the way. Teach me all thy purpose. You understand all your way. I want to get closer, Lord, so much closer, Lord, to you. I want to get closer, Lord, so much closer, Lord, to you. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat, dakilang Diyos, sa buhay na walang hanggan. Salamat na kaming tinipon mo ngayong gabi, dakilang Diyos. Mataas, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo ang gabing ito. Higit sa lahat, O Diyos, ang pagdalang ng iyong banal na Espiritu. Sambarana Shirahanda, we give you praise. Amen. Ngayong gabi tayo po'y dudulog sa panalangin. Taas natin ang ating mga tagapanguna, buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto, and Sister Susan de Cepeda. Ang Las Piñas Church, patuloy nating itaas. Ang Panginoon patuloy na magligtas ng mga kaluluwa, at higit sa lahat mag-raise up siya ng mga potential disciple. Maging ang mga missionaries, mga kapatid sa bansang Asia, at isama natin sa panalangin palagi ang Taipei, Taiwan, ang leadership ni Pastor Reynaldo Revoledo at ang Xiongli. Panalangin natin ang pangunguna ng Panginoon sa gawain sa lugar na yan, at maging sa bawat kapatiran, mga kapatid na naroroon, patuloy na humihingi ng gabay at patnubay. Sama rin natin sa prayer, mga kapatid, ang ating po mga
regional leaders sa kanilang mga conferences, crusades, pioneer rally, harvesters homecoming, at ganun din mga kapatid, sama natin sa panalangin ang inyong lingkod, ang aking pamilya, maging kay Pastor Jets, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard and Sister Ruth Caba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinho, Pastor Nab, Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Ruiz. Ang Heartless Family, Sister Merlita Esteban, Sister Imelda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil, mga kapatiran natin mga negosyante, at ganoon din kay Brother Gian, Sister Seni Arsadon, biyayaan sila ng Panginoon ng anak, at ganoon din kay Sir Alvin Oronya, panalangin natin ang kanyang company, transaksyon. Ang Diyos ang siyang magpala at bigyan din siya ng Panginoon ng karunungan at kaalaman sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya. At sa mga may karamdaman for recovery, Gitulio Celis Sr., Leo Hilot, Merly Canonisado, at ganoon din si Sister Linda Caba, patuloy nating ipanalangin ang kanyang pakikipaglaban mga kapatid sa breast cancer. At ganoon din kay Brother RJ Navarez, meron siyang gallstone. Ang Diyos ay gumawa ng himala sa kanilang buhay. Mga kapatiran abroad, kay Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Rapsing, Jing Macaraig, Maribel Garcia, Roxanne Esteban, at Jacqueline Mandapa. At ganoon din sa mga nag-a-apply abroad, panalangin natin ang favor ng ating Panginoon. At ngayong gabi, naparito tayo. Maring may mga personal request kayo, hindi man nabanggit ang inyong pangalan, pwede ba bakit ang inyong kamay? Ang ating bansang Pilipinas, itataas rin natin, at ganun din ang mga nanonood through online, patuloy nating pag-pray na gamitin ang page na ito, ang pagpapahayag ng mabuting balita para makatagpo ang kanilang pangangailangan at mapalakas sila. Kaya isama natin sa panalangin mga kapatid ang revival night sa May 1 and May 2 dito sa Las Piñas sa ating Jubilee night mga kapatid sa pangunguna ng ating missionary Pastor Reynaldo Riboledo ng Taipei, Taiwan, at pag-pray natin maging maganda yung kanyang pagbiyahe. At ang ating revivalista pagkatapos ng Las Piñas ay tutuloy sa Imus. Linggo ng umaga, linggo ng gabi, mangangaral siya roon. At syempre, ang conference natin, May 4 and 8, ang Diyos ang siyang mag-provide. So, ilan pang mga activities natin para sa buwan ng Mayo, mga kapatid, ang Diyos ay magbigay ng lakas sa atin at i-provide niya rin ang ating resources. Habang lumalapit si Brother Hong, minsan papalapakan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah. Jesus, purihin ka, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, ngayong gabi, Panginoon. Patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Masalamat kami, Panginoon, sa biyan, presensya ng Banal na Espiritu, Panginoon. Muli sa gabi ito, Panginoon, sa liwain mo kami ng Banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy mo kami samahan, dakilang Diyos. Ang Diyos ng Panginoon, tinatagin po namin sa iyo ang aming leadership, Panginoon, ang aming leadership, Panginoon, Lord God. Buwan sa Presto Arizona, Panginoon, sa Mandaluyong, Panginoon, mga regional leader, Panginoon, patuloy mo samahan. Maging mga missionary, Panginoon, Lord God, higit sa lahat sa Taiwan, Panginoon, itataas din namin sa iyo, Panginoon. Ang gawin nito, Lord God, ang nalalapit na conference, Panginoon, gawin nito, Lord God, ang revival, Panginoon, sa lugar ng Las Piñas, pinagkatiwala namin sa iyo, ngayon pa lamang, Panginoon, ay patuloy kang kikilos at magbangon pa, Panginoon, ng marami kaluluwa sa lugar ito. Salamat, O Diyos, inaangkin na namin ngayon pa lamang, Panginoon, ang gagawin at gagawin mo pa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Muli, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang bawat gawain ito, Panginoon, sa simula at hanggang sa pagtatapos, Panginoon, ikaw ang siya magbigay ng kalakasan at pagpapala sa bawat isa. Salamat, O Diyos. Muli sa iyo lamang po ang papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Pagpalain natin ang ating mga kapatid. There is power, wonder, working power by the blood of the Lamb. There is power, power, wonder.
pwede na po tayo makaupo. Kaya napakaganda talaga yung mga kantahan ng mga luma. Very inspiring at may anointing. No? Kaya gustong gusto ko, mga kapatid, yung kinakanta yung mga old song. At syempre, old school din ako. Kaya hindi ako makasabay sa mga bago. Okay, schedule of worship natin, Wednesday evening, 6:30 p.m. Sunday school ay 9 a.m. at Sunday morning service ay 10 a.m. Sunday evening service ay 6:30 p.m. At ang ating panalangin, Monday up to Saturday. So, for prayer and counseling, nandyan po yung personal number ko. Mag-chat lang kayo kasi napatunayan natin, mga kapatid, muli minsan pa, malaki ang nagagawa ng panalangin. No? Hindi lang panalangin, sabi roon, maningas na panalangin, at sinabi rin doon, matuwid na panalangin. No? Kasi hindi lahat ng panalangin ay katanggap-tanggap dahil ang mga magnanakaw, bago magnakaw, nagdadasal din. Di ba? No? O, huwag sana akong mahuli. No? Kaya, bakit ginagawa ng mga magnanakaw yun? Kasi alam nila, powerful ang prayer. O, tignan mo ha. E di, mas lalo dapat tayong mga believers, intindi at unawa natin ang panalangin. Kaya pagising sa umaga, manalangin. Bago matulog, manalangin. Bago kumain, manalangin. Pag mag-a-apply ng trabaho, mag-take ng exam, mag-pray. Kapag may transaksyon, mag-pray. No? Maganda na pinapanalangin ka ng church, ng iyong pastor, pero personal, dapat ikaw marunong kang manalangin. Okay. May 1 and 2, ang ating revival. Ating missionary from Taipei, Taiwan, Pastor Reynaldo Reboledo. At naniniwala ko, unang gabi pa lang dyan, kakausapin na tayo ng Panginoon. May 4 and 8, ang ating International Bible Conference. I-announce ko na lang sa inyo, mga kapatid, siguro finally sa Sunday morning. Preparation natin para sa conference at ganun din sa special event na gagawin po natin. No? So, surprise yan. Kasi pag sinabi ko ngayon, hindi na surprise. Kaya, abangan nyo na lang, mga kapatid. Ano kaya yun? Praise God. Okay, wala na po ako nakalimutan. Nabanggit ko kaganina, mga kapatid, marami tayong gawain. Siyempre, marami rin yan gastusin. Naunawaan ba ninyo yun? Kaya, pag meron kaming budget, meron tayong project, yun muna yung inilalaan natin. Inuuna natin yung dapat unahin. At depende yun sa income na dumarating para makatagpo yung pangangailangan. Nabanggit ko ito, mga kapatid, sapagkat kailangan nating gamitan ng karunungan at kaalaman. Na ang uunahin natin ay yung mahahalaga. No? At kung kinakailangan magsakripisyo, gawin natin ito. So, alam nyo, naniniwala ako, ang Diyos pa rin ang magpo-provide ng ating pangangailangan. Kaya wala tayong dapat ipangamba sapagkat ang Diyos ang siyang kakatagpo ng ating pangangailangan. Mga kapatid, di ba kapag nakatanggap ka ng miracle money galing sa ibang tao, galing sa iyong relatives, di ba masaya tayo? Ay, hindi kayo masaya. Eh, yung tumanggap nga lang kayo, galing sa relatives ninyo, alam naman ninyo na deserve ninyo yun. Dahil kayo yung alate, kayo yung beneficiary. Di ba, masaya kayo? Pero dahil nga, alam na natin monthly yun, hindi ka na excited. Tama? Oo, nangyayari yan. Pag dumating, kaya kumisan, pag dumating yan, nakalagay na roon, kailangan mo ng punin, sasabihin mo, bukas na yan. No? Dapat excited tayo. So mga kapatid, ganun din dapat
Pag tayo ay tutulong sa gawain ng Panginoon, susuporta sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, susuporta sa ating kapatid na nangangailangan, tutulong tayo. At ang ating pagtulong dapat may kasiyahan. Alam niyo, bago magpasimula ang ginagawa ko, doon ako pumipwesto sa unahan. Kasi para lahat makamayan ko kayo. Meron kasi mga membro, pagtapos ng gawain, huli na nga dumating, una pang iiskerda. No? Kaya kung minsan, di ko na nakakamayan. Kaya doon ako pumipwesto. At naka-experience ako na habang nakatambay doon, yung pagkamay ko, mga kapatid, lumapit kagad yung isang kapatiran. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Sabi niya, Pastor, pwede bang matulungan mo ko? Sabi ko, ano kung may paglilingkod ko sa inyo? Mapuputulan kami ng kuryente. Pwede bang tulungan mo muna ako? Sige, sige siya, sabi ko. Napalunok na lang ako, sige, sabi ko. Kasi hindi naman ako gumamit ng kuryente. Pero hindi yun ang point ko. Kung kaya lang at meron, bakit hindi? Tutulong tayo. No? Kaya yung sinasabi ko, may dahilan kung bakit lagi ako nananalangin doon, pagpalain mo ko. Kasi may umaasa sa amin. May tumutulong. Meron tayong mga kapatid na dapat tulungan. Kaya minsan pa patutunayan ng Diyos yan, pagtapat tayo sa ating ginagawa, at tatagpuin ng Diyos ang pangangailangan. Hallelujah. Kaya ito yung nais ng ating Panginoon, maging tapat sa bahaging ito. At bawat halaga, tandaan po natin, meron niyang patutunguhan. Kita naman ninyo yung ebidensya. Amen? Hallelujah. Ang tayo ni Brother Vincent sa pagliko ng ating handog at kaloob. Tayo saglit na yubuko at manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, Panginoon, pagpalayan mo bawat isa na bibigay, Lord God, siksik-liklik umaapaw, Lord God, magiging pagpapala rin sa iba, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng pabutihan, sa iyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Give me all in my love. Give me all in my love, give me burning. Give me all in my love, I pray. Give me all in my love, give me burning. Give me burning till the break of day. Come on and sing. Hosanna, sing, Hosanna, sing. Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing. Come on, church. Come on and sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Amen. Dalangin ko na pagpalain ng Diyos ang ating mga handog at mga kaloob. Ngayong gabi, nais ko pong iramin ang inyong pakikinig, 2 Timothy Chapter 4, verse 7. Isang talata lang po ang ating pong pag-aaralan. At ganito po ang sinasabi. Nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Nais kong yumuko muna tayo at manalangin. Panginoon, aming hinihingi na ang banal mong Espiritu malayang makakilos sa aming buhay at buksan mo po ang aming espiritual na kamalayan na ang iyong banal na salita ay maging kalakasan, karagdagan, kaalaman, Panginoon, at katatagan ng aming pananampalataya. Maraming salamat o Diyos na kami tinipon mo sa lugar na ito. Alam namin na kami tatanggap ng panibagong kalakasan buhat sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong mangaral ngayong gabi sa paksang Start Strong
finish strong. Ito yung sinabi rito sa ating teksto ni Pablo kay Timothy na ipaglaban ko ang mabuting pakikipaglaban, natapos ko ang takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Ang mensahe nito ni Paul ay para sa mga batang mga papasok sa ministry. At pwede ko rin i-apply ito sa mga new convert, no? Yung mga bago. Dahil darating ang panahon, itong ating pinag-uusapan ay mararanasan ninyo. Ano pong ibig sabihin nun? Kailangan yung magpakatatag sa pananampalataya. Ano pong ibig sabihin nun? Kailangan kung paano kayong nagsimula na malakas, dapat tapusin din ninyo ito na may kalakasan. Kaya bilang lingkod ng Diyos, mga mature disciples, mga believers, hindi kayo dinala ng Diyos sa church na ito at hindi tayo dumadalo sa revival service and conference para lamang ma-encourage. Kundi dinala tayo dahil ang purpose niyan ay realign tayo, i-refocus at reignite ng ating Panginoon. May mga apoy na akala mo ay patay na, pero ngayong gabi, muli itong sisidlan ng ating Panginoon. This is not the season to slow down. This is the season to finish strong. Hindi raw ito panahon, mga kapatid, na maglay loha sa paglilingkod sa Diyos. Kundi ito ay panahon na dapat lalo tayong magpakatapang, magpakalakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ito ang isa sa napatunayan ko, mga kapatid. A generation that will not quit. Ito yung panahon ito. Ito yung generasyong ito na hindi mo mapipigilan talaga ang tao. Diba? Napansin ba ninyo yan? Pag sinasabi na ng mga magulang natin, mga anak, tumigil ka na. Tumigil ka na sa kaka-cellphone mo. Bukas kasi may trabaho ka pa. Tumigil ka na sa kaka-cellphone mo. Kasi kakain na. Tumigil ka na sa kaka-cellphone mo kasi ang laki na ng iBag mo. Di ba hindi ka tumitigil? Hindi ka tumitigil. Pinupursyo mo. Hindi mo naman trabaho yan. Hindi ka naman call center agent. Isa pang napansin ko rito, pinipigilan ka na ng mga magulang mo. Yung kumain ka ng sobra, hindi ka rin mahawak. Parang may benching yung labing mo, na lahat na lang ng pagkain na dumaan, makita mo sa harapan mo, meron kang gana. Ay, nung pinipigilan ka na, nakakadalawang plato ka na, hindi. Konti na lang. Yung konti niya, mga kapatid, 3 plato pa yun. Hindi mapigilan. At ito pa, isa. Dahil bata ka pa, sabi ng magulang mo, huwag ka munang mag-aral. Huwag ka munang pumasok sa pagbo-boyfriend mo, kasi bata ka pa. Hindi ka rin mapigilan. Ang galing mong magtago. Magulat na lang yung mga magulang mo. Engage ka na. Tapos meron ka pang prinsipyo sa buhay. Saka na lang natin babanggitin kay Ama. Pag natapos na
yung mga activity sa buwang ito. No? Hindi ka mapigilan. Dahil hindi ka mapigilan, sige. Diretso. Nabanggit ko ito, mga kapatid. Dapat gawin natin yan sa paglilingkod sa Diyos. Yung hindi ka mapigilan. O saan ka pupunta? Pupunta ko ng simbahan. Mainit kayo. Hindi. Pupunta ko ng simbahan. Di ba dumalo ka na kanina umaga? Dadalo ka na naman ng gabi? Baka lumagpas ka sa langit niya. Dadalo ka pa rin. Hindi ka mapigilan. Kahit malayo ang pinanggalingan mo, mga kapatid, hindi ka mapigilan. Yan ang sinasabi ko. I-realign natin ang tamang pananaw at prinsipyo sa buhay. Na pagdating sa paglilingkod sa Diyos, dapat hindi tayo kayang patigilin. Point number 1, the right fight. Fight again. May mga laban na hindi mo pwedeng takasan. Kaya nga sabi ni Paul dito, na ipaglaban ko yung salitang ko. Tumutukoy yun sa kanyang pang-personal na labanan. Ang mabuting pakikipaglaban, at sinabi niya rito, hindi siya gumamit ng pandaraya sa labanan. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging komportable, tinawag tayo ng Panginoon para lumaban. Alam mo, kapatid, yung laban na iniiwasan mo, yun ang laban na gagamitin ng Diyos para i-promote ka. Ayaw na ayaw natin nahaharap sa digmaan patungkol sa krisis. Digmaan patungkol, mga kapatid, sa pagpili ng relasyon. Digmaan patungkol sa ekonomiya. Digmaan patungkol sa pananalapi. At pagkaminsan, ang mabigat na digmaan ay patungkol sa kuli ng Panginoon. Tinatawag ka na ng Diyos. May mga kaluluwang ipinagkatiwala na ng Panginoon sa iyo. Meron ng ministry na ibinigay ng Diyos. Naroon ka na, mga kapatid, nararanasan mo na yung pinagagawa ng ating Panginoon. Pero alam mo ba, ang kulang na lang, pagpapasya mo. Decision mo. Kasi may labanan. At ang mabigat na kalaban, sarili natin. Pero ganun pa man, ayaw mong mangyari yung mga kapatid. Pero sabi nga rito, yung laban na yan ang laban na gagamitin ng Diyos para ma-promote ka. Kaya may ilan sa atin, pagod na sa laban. Nais nang umatras. Tahimik na lumalaban. Pero sinasabi ng Diyos ngayong gabi, anak ko, huwag mong iwanan ang laban. Diyan mo makikita ang pagtatagumpay. Kaya nakita ninyo yung buhay na patotoo, Mr. Sharon Tabisaura. Heart surgery, operation ang dinaanan niya. Ngayon, pagkatapos niyang maipasa yun, parang normal. Diba? At makakabalik na siya, mga kapatid, sa kanyang trabaho. At isa sa nagustuhan ko sa batang ito, nabanggit niya doon sa kanyang post sa Facebook. Isa doon sa ina-appreciate niya ang inyong lingkod. Kasi meron akong pangangaral doon na sinabi ko, pag dumaraan ka sa problema, sa pagsubok, huwag kang maingay, huwag kang mag-hysterical, huwag kang maligalig. Tahimik ka lang. Kaya in-apply niya yun. Kaya nung nabasa ko yun, sabi ko, nakakataba ng puso. Kasi bilang pastor, mapapalakas
mapapalakas ka eh. Yung kapag nangangaral, yung mga pinapangaral mo, isinasagawa, ina-apply ang pangangaral. Mapapalakas ka, matutuwa ka. No? At nakita natin, napakabilis at buhay na patotoo. Na minsan pang pinatunayan ng Diyos, kapag may problema at napagtagumpayan mo, ang kasunod yan, pagpapala. Fight again. Lumaban uli. Hindi usapin kung ilang laban ang kakaharapin mo, pero ang sinasabi rito, dapat lumaban ka. Kaya kailangan natin ng fighting spirit. Amen? Point number 2, the right race. Run well. Sabi rito sa ating tekstong binasa, tapusin mo ang takbuhin. Kaya sinabi ni Paul dito, natapos ko ang takbuhin. Mga kapatid, bakit binanggit niya ito? Dahil alam niya, hindi lahat ng mabilis ay nakakarating sa finish line. Hindi lahat ng malakas magsimula ay nakakatapos. Katulad ni Chris Dunawe, alam natin mga kapatid ang kwento ng soldiers na ito. Siya ay isang major general at sabi rito, the last soldier to lead Afghanistan. At meron siyang naitalang record. At ito'y nangyari noong August 31, 2021. Siya'y pinarangalan, mga kapatid. At ganito ang pagkakasabi niya, job well done, I'm proud of you all. Ito yung sinabi ng commanding officer ng 82nd Airborne Division bago nila iniwan, mga kapatid, yung Kabul. No? Sabi kasi ng Estados Unidos, kinakailangan na nating iwanan ang Kabul, Afghanistan. Nung time na yun ay naroon, mga kapatid, ang pwersa ng mga kasundaluhan sa pangunguna ni Major General Chris Dunahe. At ayon po sa kwento, siya yung huling umakyat, mga kapatid, sa eroplano. Inuna niya muna ang lahat niyang mga soldiers. At nung natiyak niya na kumpleto at ligtas, saka siya, mga kapatid, huling sumakay. At ito, hindi na ilingid ito, nagawad ito ng record. No? Alam niyo, kaiba sa pananaw ng tao, pag leader, siya dapat yung unang mauuna na isalba ang kanyang sarili. Mga kapatid, nagustuhan ko ang prinsipyo ni Major General Chris Dunahe. Prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay tagapanguna, unahin mo munang makapasok na ligtas ang iyong mga tauhan. Unahin mo muna ang kapakanan ng iyong nasasakupan. At kung alam mo na ito'y tiyak na sila'y nasa mabuting kalagayan, saka ka pumasok. Kaya itong si Chris Dunahe o Major General Chris Dunahe, sa gitna ng kaguluhan ng panganib at takot, habang iba ay nagmamadaling umatras, siya naman ang huling umalis. Hindi siya tumakbo palayo. Tinapos niya ang assignment niya hanggang dulo. Mga believers, pakinggan niyo ito. Hindi mahalaga kung ilan ang nauna sa iyo. Hindi mahalaga kung ilan ang tumigil na. Dati katabi mo siya, pero hindi na nagpapatuloy. Dati maririnig mo yung kanyang ingay. No? Pag nahahamon siya, siya yung pinakamalakas sumigaw sa loob ng simbahan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Pero ngayon, hindi mo na marinig, mga kapatid, yung tinig niya. At hinahanap mo na. Kaya yung mga member dito na nagpatuloy sana lahat, alagay ko lipo na. Ang mga nagpatuloy. Pero ang iba tumigil. Pero ganun pa man, sabi nga rito, tumigil man sila, ikaw
ikaw na narito ngayong gabi, kailangan sinimulan mo ito at tatapusin natin ito. Sabi nga rito, may mga nauna sa iyo na tumigil, but you will finish what they started. Yan yung pangako ng Diyos. Yung sinimulan mo, gusto ng Panginoon, tapusin mo yan. Point number 3, the right heart. Tamang puso. Keep faith. Sabi po rito, ingatan mo ang pananampalataya mo. Maliwanag. Nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iniingatan ko ang pananampalataya. Yan. At ito ay i-address ni Paul sa individual. Ang sabi niya, ingatan mo ang pananampalataya mo. No? Kaya ini-address niya sa bawat isa sa atin. Mga mananampalataya, dapat pala yung ating faith, pinaka-iingatan natin yan. Dahil pwede kang mag-ministry, pwede kang mag-lead, pwede kang mag-serve sa ating Panginoon, pero mawala ang apoy, ang intimacy, ang holiness, mga kapatid, yun ay indikasyon na hindi ka na lumalakad sa pananampalataya. May mga alagad o disciple na malakas sa platform pero mahina sa prayer room. Ito nakakalungkot ngayon. Yung wala ka ng prayer time, wala ka ng devotion, mga kapatid, na yun ay ginagawa mo dun sa kubling lugar, sa tagong lugar. At yun ay ang panalangin. Kaya ang nais ng Panginoon, ibalik ka sa lihim na lugar. Ano yung lihim na lugar? Ito yung tagong lugar. Ito yung i-isolate mo ang sarili mo. Ito yung tahimik, mga kapatid, na pupuntahan mong lugar at ano ang gagawin mo para ikaw ay makipag-usap sa ating Panginoon. Bakit tahimik na lugar? Para marinig mo ang tinig ng Diyos kung ano ang sasabihin niya, kung ano ang ipag-uutos sa iyo, at kung ano ang sagot doon sa mga katanungan mo. Ganyang kahalaga, mga kapatid, ang panalangin. Ngayon pag-usapan natin from generalist to specialist. Ito ang nais ng Diyos sa atin. Ang mga new convert, maging faithful member. At ang member ay maging disciple o magpa-disciple. At ang disciple ay maging pastor. From generalist to specialist. Mga kapatid, yan ang purpose ng revival para maintindihan ninyo. Bakit nag-i-invite tayo ng mga revivalists? Katulad nito, sa darating na May 1 and 2. Bakit nag-i-invite tayo ng mga speakers, revivalists? No? Ang purpose niyan, mga kapatid, para tayo ay mapaigi pa. No? Yan din ang purpose ng discipleship. Yung mga kalalakihan, meron tayong once a month discipleship. Sa Mandaluyong, na dapat daluhan. At yan din ang purpose kung bakit may conference twice a year. Dito sa NCR. Samantalang kami bilang pastor, pumupunta pa kami sa mga regional conference para dumalo. Kasi alam namin, kami ay mapapalakas at mapapaigi pa, mga kapatid,
ang aming spiritual na buhay. Kasi kailangan namin kumain, kailangan namin muling makatanggap ng kasariwaan, no? Iba kasi yung kapag ikaw yung spread lang ng spread ng Word of God, nauubusan ka. Pero pag kumaatin ka ng mga ganito, ano nangyayari? Ikaw naman yung nilalagyan. No? Ito yung nais ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, hindi ito panahon ng kalat-kalat na assignment. Ito ang panahon ng precision. Ibig sabihin, katiyakan. Na yung ating gagawin, mga kapatid, tama. Yung hindi ka makikipagsapalaran. Kaya mula sa kaya kong gawin ng lahat, ang nais ng Diyos, patungo ka dapat, ito ang tawag ng Diyos sa akin, at dito dapat ako ay mag-i-excel. Dito dapat ako ay magpapaigi. Dito ay dapat ako ay lalago. Dito ay dapat ako magpapakabuti. Mga kapatid, kaya dapat ang ministry na meron ka, pangkalahatan, music, backup singer, song leader, general, dapat pinag-iigi mo yan. Amen? Kaya sa mga backup singer, kung ang boses mo, mga kapatid, ay tenor. Parang tenor ang talong, tenor. Dapat kaya mo rin gumamit ng boses na baho. Di ba? No? Ang point ko roon, dapat natututo ka na i-blend mo yung boses, merong hangin. Di ba? Parang kumakanta ka, mga kapatid, parang tinig ng anghel. Na nasisiyahan yung nakikinig. At sa sobrang kasiyahan, awitan pa lang, nakakatunog na. Biro lang yan. Sa pagtugtog ng gitara, huwag lang puro major ang alam mo. Dapat minor, pag-aralan mo rin. Sa pagpapakanta, dapat ganun din. At higit sa lahat, sa pagbibigay, dapat nag-upgrade ka rin. Hello? Maging sa pangangaral, pag nabigyan ka ng opportunity tumayo rito, magpakitang gilas ka naman. Paghusayan mo. Kasi minsan lang yung opportunity na ibibigay sa'yo, pagkakatiwalaan dito, dapat yung moment na yun, na binigyan ka ng opportunity, pag-iihan mo na. Kasi minsan lang. At kapag binigay mo yung the best, yung minsan na yan, magiging madalas na. May mga gift na matagal nang natutulog, ngayon ay gigisingin ng Diyos. May mga calling na matagal mo nang iniiwasan. Ito nga yung sinasabi ko. Tinatawag ka na ng Diyos na magpastor. May tawag ang Panginoon sa iyo. Huwag mo nang pagmatagalin pa. Huwag ka nang mag-antay ng palatandaan na talagang tiyak, na talagang tinatawag ka ng Diyos. Naantayin mo pang makapakinig ng malaking tinig na sasabihin sa iyo, Brother mo, may lugar nang nag-aantay sa iyo roon. Alam mo, pag narinig mo yung tinig ng Diyos, nakakakilabo. Eh, tinig lang ng asawa mo, takbo ka na eh. Di mas lalo na tinig ng Diyos pag narinig mo. No?
Tapos mayroon pang naghihintay ng palatandaan. Inaantay ko na umapoy ang haliging ito. Parang sa panahon, mga kapatid, nung unang panahon na mayroong apoy at magsasalita, makakapakinig ng tinig. Nakita mo ba yung palatandaan? May hinahawakan ka ng simbahan. May mga ipinagkatiwala na sa'yo na tao. Meron ng resources ang simbahan. Ano yung ating ipangangamba, mga kapatid? Stable na ang trabaho mo. May savings ka na. May naitayo ka ng bahay, mansyon. Hindi mo nga nakitirhan. Pinaranas na ng Diyos sa iyo. Antayin mo naman, mga kapatid, na pagbigyan mo naman ang panawagan ng Diyos. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko, sa kaiiwas mo, ikaw ngayon, sa kakaiwas mo sa tawag ng Diyos, sa calling ng Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo, hahabulin ka ng Diyos. Kahit saan ka magtago, susundan ka ng Panginoon. At sa akin pagtatapos, the finisher's anointing. Hebrew 12, 1 and 2. Kaya't yamang nakukugtog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin, may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Kasi dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng ating Panginoon. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng assignment na hindi mo kayang tapusin. At kapag binigyan ka ng assignment, kapatid, bibigyan ka ng Diyos ng resources. At kapag may pinagagawa ang Panginoon, ang maganda rito, i-anoint ka ng Panginoon. May anointing sa pagpapasimula. At ito yung tinatawag na mas mataas na anointing. An anointing to finish strong. No? May pagpahid na matapos mo na may kalakasan ang inilaan na assignment o pinagagawa ng Diyos sa iyo. God is not just raising gifted people, He is raising finisher who will carry His glory to the end. Magdadala ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon na sasabihin niya na tapos ko ang takbuhin ito. For what reason? Para yung mga gustong tumakbo, yung mga unang nasa hanay na yon, mapawi yung kanilang pangangamba. Ano yung pangangamba? Ang pangangamba nila, matatapos ko kaya ang takbuhin ito? Nakakapagod. Mahabang lakbayin, mahabang takbuhin. Pero pangako ng Diyos, matatapos mo yan. Galing sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay napagod na, nawala ng direksyon, naging generalist at nawala ng focus, lumapit ka dahil ito ang moment mo. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, ibuhos mo muli ang apoy mo. Ibalik mo ang aking focus. Palakasin mo ang aking loob. Hindi ako aatras. Hindi ako susuko. Tatapusin namin ang labang ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. At yung final declaration na dapat ng isang mananampalataya,
ako ay finisher. Tinawag ako ng Diyos, hindi ako aatras, hindi ako susuko, tatapusin ko ang takbuhin ko na inilaan ng Diyos sa atin. At kaya mong gawin yan sa tulong ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin siya. Ay po'y tumayo lahat. Binuksan